Siyastok everyone, maayong adlaw. So I'm gonna share my birth story. No one asked for, pero mag-share Japon ko. So December 12, 2 a.m. nag-start na ko labor guys. Sakit na kayo akong tiyan na nagagawa sa ako ang blood every time mag-CR ko. Pero gawait gihapon ko if when manggawas akong panubikon. Pero wala man gihapon. So, December 13 na ako'y appointment sa hospital sa Budapest. I-check or monitor si baby sa iyang heart. Pero that time na iyon na ang doctor nga need din ako magstay sa hospital kay anytime basin mga anak na ko. So maayo na lang among mga gamit na sa sakyanan na so no need na mi maguli. So yung anak ka boy scout ako ang husband. So mo to guys and around 2 p.m. nag-break akong water pero 4 cm pa lang ko ato. Pero hastang sa kita na gyud guys. Like manumbag na ko sa bed and sa wall sa kasakit. Usagi na kumutan ako ang kamot sa akong husband para lang ma-ease akong pain. Pero na-miss yun ko sa akong bana kay anak gid siya nga bahalag sakit tayo ang kamot. Hala sige kumuton daw na ko iyang kamot para lang makalma ko. Nakaingay ko, thank you Lord, kay gihatangan ko ni bana or partner nga since day one palangga jud kayo ko niya. So girls, mo dyan akong naingon. Dili jud lalim maburos og mga anak. So pangita jud and ampo jud nga makapartner ka og laki nga dili lang sa kalipay pati sa kasakit, dili ka pasagdaan. So, na-realize jud nako guys nga luoy jud ang babae basta makapartner og dili tarong. So mo to guys. Wala pa Japo nag 10 cm. So gihatagan ko nila og pitusin para mas madali akong cervix mo buka. Pero grabe, super intense na jud kaayo sa kasakit. Gasyagit na gud ko sa kasakit. Warag ako ang saba dito. Akong pinakasaba dito kay wala ko kasabot sa akong gibati nga kalibangon ako nga ambot basta di na gid ma-explain. So niabot na og 10 cm pero gabiin na gid to siya. Pero dili dyan mo gawas si baby, bisag unsa na gyud or siguro dili lang gid ko kabalo o breathing o ginhawa ba para mo gawas si baby or basin dako lang gid si baby ani nga time. Like murag magisi akong pisong nga murag akong batang maputol akong pelvic bone. Nya grabe na akong bleeding. So ginatry gid sa doctor, sa midwife nga inormal siya. Ay, nakita gid sa kumbana guys, unsa ako ma-position dito para lang gid mo gawas si baby pero dili gid siya mo gawas si baby. Though ga-practice na ko before ha og kanang breathing. Pero pag nanagiday ka guys, malimtan gid nimo no or basta dili gid siguro ko kabalo mo ginhawa. Like kung pwede lang taw ko uton na lang no pero mo gawas pero dili gihapon. As in dili gid siya lalim bisag unsa na nila check, wala pa gyapon, di pa gyapon mo gawas si baby. So niabot na ko sa point kang gi-surrender na jud na ko tanan kay God nga Lord, grabe na jud siya kasakit. Do grabe na jud akong pag-pray ato nga time. Pero lahi ra jud ang plan sa Ginoo, guys. Anak na ko sa kumbana, I can't do it anymore, love. Ano lagi ko, I cannot do it. It's really painful. Mo na ginak grabe na kong hilak eh. Di na gid masabtan ang kasakit as in. Though na nagid ko'y instinct ato nga time guys nga mas-CS gid ko pero na ko open gid ko for CS in case of dili mo gawas si baby so magpa-CS okay ra gid sa ako. Niabot na lang mig 10 p.m. wala pa gyapon ni gawas si baby so imagine grabe ka long labor bisan nag 10 cm na ko wala pa gyapon ni gawas. So we decided na lang gid nga magpa-emergency section na gid ko guys kay di na jud kaya. So maayo na lang kay paspas and hands-on jud kayo ang mga doctors, nurses, and midwives diri sa hospital. So mas dali pa ang pag-CS kaysa akong gibate nga labor guys. But grabe jud as in akong half sa akong lawas grabing kurog as in. Nakaingon gid ang mga doctors after sa C-section. Oy, dako kay imong baby. It's 3.9. Imagine, nakita ninyo akong anak. Kaingin kog dili gid ni kaya sa akong bisong ug sa akong pelvic bones, guys, if igawas na ko normal delivery. Pero worth it kaayo. Thank you, Lord. Kay safe mo duha ni baby. And really, nakaingon gid akong husband nga, I really respect you, pero mas taas gid daw iyang pag-respect sa ako pag
panganak na ako. Nakita mo niya tanan akong experience walang anak, nag-labor. So, kaingot siya nga grabe daw yung respect sa ako, Ange. He said, I'm very proud of you. Super strong daw kay ko nga babae. Around 11 p.m. ni gawas ang baby. So, mo to guys. Di jud lalim mga anak. And let's respect all the mothers or your wife. Baka diha kay di jud lalim mga anak. O grabe gyud ang sacrifice sa babae, no? So, I really hope makita mo partner nga atimanon jud mo pag-ayo. And I'm also thankful sa family sa akong husband kay grabe gid ilang pag-atiman sa ako since day one also. Like sa akong mother-in-law, father-in-law, sa akong sister-in-law nga grabe gid lang pag-take care nila sa ako adiri. So, moto, here's our baby. Her name is Mia Isabel Tooth. More to guys. Daghang salamat. Bisang Tatasha.